One Last Hope, written by Zai. Buong akala ni Pia ay panghabang buhay na ang pagsasama nila ni Rico, na kahit live-in partner lang sila ay masaya na siya sa ganung uri ng pagsasama. 3 years na silang nagsasama, hindi pa man sila nabibiyayaan ng anak, masaya pa rin ang pagsasama nila. Mahal siya ni Rico, ibinibigay nito ang lahat ng kailangan niya at ganun din siya rito. Pinagsisilbihan niya ito sa abot ng kanyang makakaya hanggang sa dumating ang isang unos sa kanilang pagsasama. Mula sa malimit niyang pagkahilo na akala ay nagdadalang tao, panghihina ng katawan, sumasakit ang mga buto at kung minsan pa ay may lumalabas na pasa sa katawan niya, maging ang pamumutla, iyon pala ay may matindi siyang karamdaman. Sigurado ka po ba? Baka po ay nagkakamali ka lamang. Garalgal niyang tinig. I'm sorry, Mrs. Mahirap talagang paniwalaan. At kung ayaw mong maniwala, magpa-second opinion ka sa ibang doktor at tiyak kung iisa lang magiging resulta. May acute myelogenous leukemia ka. Pero may pag-asa pa namang gumaling ka dahil nasa stage 1 pa lang ang iyong sakit. Mag-undergo ka sa chemotherapy. Pahayag ng doktor. Nanlupaypay siya sa narinig hanggang sa makalabas siya ng klinik. Tila wala sa sarili habang naglalakad at hindi rin niya alam kung paano nakarating ng bahay. Naabutan niyang abala ang kanyang asawa. Gumagawa pala ito ng kanilang merienda. Hi Han, kumusta ang check-up? Positive na ba? May galak nitong tanong sabay lapit sa kanya. Napatitig siya ng diretsyo at bumagsak ang kanyang luha na kanina pa pinipigilan. Han, sa balikat nito siya umiyak ng umiyak. Hey, what's wrong? Hindi siya tumugon. Patuloy lang siya sa pagtangis na labis na ikinabahala ng asawa niya. Hinahaplos-haplos nito ang likod niya upang kahit papaano ay gumaan ang nararamdaman niya. Sinapon nito ang mukha niya at gamit ang daliri ay pinahid nito ang luha sa pisngi niya. What happened? Tanong pa nito. Napahinga siya ng malalim. May sakit ako, Rico. Napipilan si Rico, ngunit maya-maya rin ay pino itong umiti. Kung hindi tayo magkakaanak, okay lang yan, Han. Pwede naman tayo mag-ampon na lamang. Ang importante sa akin ay makasama ka. Lumayo ito sa kanya at binalikan ang ginagawa. Leukemia. Napahinto ito at hindi agad nakagalaw. Dahan-dahan na rin itong lumingon at kapwa sila nagkatitigan. Bigla siyang sinugod nito at mahigpit na niyakap. Muli siyang napaluha sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Leukemia. Napakadalang ng taong nakaliligtas sa sakit na ito. At isa pa, wala silang sapat na pera para mag-undergo ng chemotherapy. Bakit ako pa, Han? Ang dami naman masasamang tao dito. Pero, bakit sa akin pa ito dumapo? Masama ba akong tao? Hindi ba ako love ni God? Humihikbing tanong niya sa asawa. Wala itong tugon, kaya itinaas na lang niya ang mukha at doon niya napagtantong lumuluha na rin pala ito. Kahit masakit ay napangiti siya. Pinahid ang luha sa pisngi nito. Ngayon pa lang. Pag-aralan mo nang wala ako sa tabi mo. Kahit masakit tanggapin, kung iyan ang kaloob ng may kapal, tatanggapin ko. Masakit sa kanya ang binitawang salita. Sino ba namang tao ang gustong magkasakit at malala? Cancer pa. Lumipas ang mga araw, hindi humihinto sa pagpapacheck up si Pia. Umaasa na magkaroon ng himala na mawala ang iniindang sakit niya. Magkagayon pa man ay naging positibo siya sa araw-araw, lalo na't mas naging maalalahan ni si Rico sa kanya. Sa tuwing umuwi ito galing sa trabaho ay hindi nito nakakaligtaang magdala ng prutas o kaya na may rosas at labis naman niya yung ikinasisiya. Hindi niya ipinaalam sa pamilya niya ang kanyang karamdaman. Tanging ang asawa lang niya ang nakakaalam. Araw-araw ipinapadama nito kung gaano siya ka-espesyal.
na babae at dahil doon ay araw-araw din na nadaragdagan ang pagmamahal niya sa asawa. Nang araw ng linggo, kasalukuyan silang nasa loob ng simbahan nang makadama ng pagkahilo si Pia hanggang sa tuluyan na siyang mawala ng ulirat. Na magkamalay siya ay nasa loob na ng ospital at may nakakabit na swero sa kanang kamay niya. Han, mahinang sambit niya sa nakatalikod na asawa. Nagdumaling lumapit ito sa kanya. Kumusta ang pakiramdam mo, Han? Ngumiti ito sa kanya. Mamamatay na ba ako? Natigilan ito at nagsalubong ang kilay. Don't say that, Han. Gagawa tayo ng paraan para mapakemo ka. Basta huwag kang susuko, nandito lang ako, okay? Bakit ako nawala ng malay kanina? At saka, ano ito? Itanaas niya ang kamay na kung saan ay nakatusok ang karayom. Tiningnan pa niya ang dalawang tila bote na nakasabit malapit sa kanya na nakakonekta sa kamay niya. Sabi kasi ng doktor na kailangan mong magpa-chemotherapy sa lalong madaling panahon kasi kumakalat ang impeksyon, mamamatay na nga ako. Putol niya sa sinasabi ng asawa. Napahinga ito ng malalim at muli ay pinagaan ang kanyang kalooban hanggang sa mapanatag siya. Isang oras ang lumipas, nagpaalam ito sa kanya na uuwi upang kumuha ng mga gamit niya. Pumayag naman siya at bago ito umalis ay iniwanan muna siya nito ng isang matamis na halik. Iniwan din ito ang cellphone at bag niya. 5 oras ang lumipas, wala pa rin si Rico. Naiinip na siya at nais nang bumangon sa paghihintay sa asawa. Ang 5 oras ay naging 10 oras na, ngunit hindi pa rin ito bumabalik. Nagsimula na siyang kabahan at kung ano-ano ang pumapasok sa isipan hanggang sa maisipang tawagan na lamang ito. Subalit nakakailang dial na siya'y hindi nito sinasagot ang tawag niya. Han, nasan ka na? Message na ipinarating niya rito. Sumapit ang 7:00 ng umaga, wala pa rin ito. Labis-labis na ang pag-aalala niya rito. Muli niyang dinampot ang cellphone at kinontak ito. Napangiti siya nang sagutin na ang tawag niya. Han, nasaan ka na? Magdamog akong hindi nakatulog sa pag-iisip sa'yo. Pabalik ka na ba rito? Tanong niya sa kabilang linya. Hindi na babalik si Rico dyan. Nawala ang ngiti sa labi niya matapos marinig ang salitang iyon. Nahulaan niya kung kanino ang boses na iyon. Nasaan po si Rico? Huwag mo nang hanapin ang anak ko dahil hindi na siya babalik sa'yo. Hindi isang charity foundation ng anak ko na handa kang suportahan sa anumang oras. Manigas ka riyan. Nakangangang tiningnan ni Pia ang cellphone matapos makausap ang biyanan. Alam naman niyang ayaw nito sa kanya sa simula pa lang. Dati pa nga ay gumawa ito ng paraan upang paghiwalayin sila ngunit sa huli ay nanaig ang kanilang pagmamahalan ni Rico. Ngayon ay gumagawa na naman. Hindi siya naniniwala sa sinasabi nito. Hindi ako iiwan ni Rico. Mahal niya ako. Alam kong hindi niya magagawa sa akin ang bagay na iyon. Sabi niya sa sarili. Kahit ganun ang sinabi niya ay hindi niya mapigilan ang mapaluha. Muli niyang tinawagan ang asawa ngunit hindi ito sumasagot hanggang sa mapagod na lamang siya at kusa ng sumuko. Ilang araw pa ang lumipas, hindi na nga nagpakita si Rico sa kanya. Pinilit niya ang lumabas na ng ospital. Nabayaran niya ang bill sa tulong ng ilang kaibigan at sa karampot na ipon niya. Nasa labas si Pia ng bahay ng biyanan. Kasama niya si Yoli, ang matalik niyang kaibigan. Matyaga siyang naghihintay sa labas. Sa paglabas ng kung sino man. Gusto niyang makausap ng maayos si Rico. Ayaw naman niyang pumasok dahil baka'y ipagtabuyan siya ng kanyang biyanan. Napakarami niyang gustong itanong sa asawa kung bakit siya iniwan sa gitna ng karimlan. Mula sa kaharap na tindahan na kung saan ay naroon sila, natanaw niya ang paglabas ni Rico at may kasama itong isang babae. Sa tindig at porma ay mukhang may lakad ang mga ito. Hinintay niya itong makalabas sa tarangkahan. Nakita niya ang gulat sa mukha nito nang makita siyang lumalapit rito. Totoo nga pala ang sinabi sa akin ni mama mo. Pero ang hindi ko lubos maisip ay ilang araw mo lang akong pinalitan sa puso mo. Napailing siya.
Mali pala ako. Baka ay matagal na nga palang may kapalit ako sa puso mo. Ilang segundo itong tahimik. Maya't maya pa ay nagsalita na rin ito. Tapos ka na? Nakakaabala ka sa lakad namin. So pwede bang umalis ka na sa daraanan namin ng girlfriend ko? Malamig nitong tugon. Labis siyang nanibugho sa sarili. Maagap siyang hinawakan ni Yoli upang alalayan, ngunit hindi ito natahimik sa narinig. Dumating sana ang araw na maranasan mo rin ang naranasan ni Pia Rico. Anong klase kang tao? Bigla mo na lamang siyang iniwan? Bigla mo na lamang iniwan ang kaibigan ko sa ganito pang sitwasyon? Sa halip na tumugon ito'y kumaway lang ito sa kanila, na lalo lang ikinapanlumo ni Pia. Umuwi siyang hilam ang luha sa mata. Daig pa niya ang batang musmos na iniwan sa lansangan ng ina. Paano na ako ngayon, Yoli? Humihikbing tanong niya sa kaibigan. Gagaling ka, Pia. Tiwala lang kay God. Makakapagpakemo ka. Alam mo namang wala ring kabuhayan si inay at itay sa probinsya. Wala silang mapagkukunan ng pera at isa pa, ayaw kong alalahanin pa nila ako. Huwag kang mag-alala, Pia. Gagawa ako ng paraan upang makapagpakemo ka. Hihingi ako ng tulong sa malapit kong kaibigan. Hindi kita iiwan. Nandito kaming mga kaibigan mo. Sinamahan siya nito buong magdamag na wala siyang nagawa kundi ang umiyak ng umiyak. Sa paglipas pa ng araw, mag-isa na lamang si Pia sa bahay nila ni Rico. Ang bahay na dati ay punong-puno ng sigla. Mapusyaw pa kaysa sa kanya. Ang dating bahay na punong-puno ng sigla, ngayon punong-puno na ng kalungkutan. Madalas man siyang bisitahin ng mga kaibigan. Doon na rin natutulog si Yoli minsan upang may kasama siya kung gabi. Ngunit hindi sapat iyon upang maibalik ang dating sigla niya. Ngayong wala na ang lalaking minamahal niya ng lubos. Tila ba'y nawalan na rin siya ng ganang mabuhay. Isang hapon ay muli siyang binisita ni Darlene. Matalik din kaibigan nila ni Yoli. Nasa bukana pa lamang ito'y nakaukit na sa labi ang malaking ngiti. Ibinalita nitong may nakalap itong pondo para sa pangpakemo niya. Sa kabila ng kasiyahang nadarama nito'y malungkot pa rin siya na napansin agad iyon ng kaibigan. Hindi ka ba masaya? Tanong nito. Bakit pa? Para saan pa? Wala nang saysay ang buhay ko. Iniwan ako ni Rico dahil sa sakit kong to. Pia, hindi lang kay Rico umiikot ang mundo mo. Singhal nito sa kanya. Nandyan pa mga magulang mo na buong akala ay masaya ka rito at nandito pa kaming mga kaibigan mo. Nawalan siya ng kibot, napatitig na lang dito. Maya't maya pa ay dumating si Yoli. May kasama itong lalaki na labis niyang ikinanganga. Hindi siya lubos makapaniwalang nasa harapan niya ito ngayon. Pia, isinama ko na siya dito. Aksidenteng nabunggo ko siya sa supermarket kanina. Nagkakwentuhan kami at nasabi ko ang tungkol sa kalagayan mo. Napayuko siya ng ulo upang itago ang hiyang nadarama. Si Simon yon ang high school crush niya. Kumusta ka na, Sofia? Tanong nito. Napakislot siya matapos marinig ang boses nito. Medyo lumalim pa bahagya ang boses nito kumpara sa boses nito noon. Nagtaas siya ng mukha at pinong umiti rito. Masaya siyang nakipagkwentuhan dito. Ayon dito ay mayroon na itong kilalang restaurant na alam naman niyang dati pa nitong pangarap magkaroon ng restaurant. Marami-rami pa silang napagkwentuhan tungkol sa kani-kanilang buhay at nalaman niyang single pa rin ito. Bago ito magpaalam ay nangako sa kanyang mag-aabot ng tulong pinansyal para magamit niya para sa pagpapakemo. Ang pagkikita nilang iyon ay nasundan pa ng isa, dalawa hanggang sa sinasamahan na siya ni Simon sa pagpapacheck up. Pinipilit din siya nitong magpa-chemotherapy ngunit tumatanggi siya. Bakit ba kasi ayaw mong magpa-chemo? Tanong nito minsan habang sakay sila sa sasakyan nito. Kapag ba nagpakemo ako, gagaling ba ako talaga agad? Simon, natatakot man akong pumanaw kaagad pero kung ito ang kagustuhan ng Diyos ay tatanggapin ko. Sumusuko ka na? Nasaan na ang Sofia Perez na
Nakilala kong matapang noon. Yung Sofia na gagawin ng lahat para pansinin ko lamang. Yung Sofia na minahal ko rin ng palihim. Napanganga si Sofia sa huling salitang binanggit nito. Inihimpil muna ni Simon sa tabi ng kalsada ang sasakyan bago hinarap nito si Pia. Ginagap ang kamay at malamlam ang matang tumunghay ito sa kanya. May pag-asa pa para gumaling ka, Pia. Tutulungan kita. Huwag kang matakot. Nandito lang ako sa tabi mo. Matagal na kitang mahal and I promise, hindi kita sisingilin sa maibibigay ko sa'yo ng kahit ano. Kahit pa pagmamahal yan, hindi kita pipilitin at ayaw ko rin namang sa pilitan. Isa pa alam kong kakahiwalan nyo lang ni Rico. Makita lang kitang masaya, masaya na rin ako. Doon nagunahang pumatak ang luha ni Pia. Ayaw niyang magpakemo dahil para sa kanya ay wala nang saysay ang buhay niya matapos siyang iwan ng asawa. At ngayong may isang lalaking nasa harapan niya ang nag-aalok ng isang pag-ibig sa kanya. Niyakap siya nito. Hindi kita pipiliting mahalin ako, Pia. Ang iyong paggaling ay sapat na sa akin. Humiwalay ito at masuyong sinapo ang magkabilang pisngi niya. Pinahid ang luha gamit ang daliri at sabay payak ng umiti. Kinagabi ay hindi siya patulugin ang sinasabi ni Simon. Wala noon siyang kasama, si Yoli ay umuwi muna sa kanila. Pabaling-baling siya sa higaan hanggang sa magring ang phone niya. Agad niyang dinampot iyon at napakunot ang noo niya ng number lang ang lumabas sa screen. Nakasave na naman ang number ni Simon sa kanya kaya't imposibleng number nito iyon. Hello? Sino po sila? Magalang niyang tanong sa kabilang linya. Ilang segundo siyang naghihintay sa tugon mula sa kabilang linya. Manakay, tiningnan pa niya ang screen ng phone sa pag-aakalang end call na. Hi. Napamaang siya nang mapagsino ang nasa kabilang linya. Siya naman ang hindi kaagad makapagsalita. Han, I miss you. Umasim ang anyo niya sa galit kay Rico. Matapos siyang iwan, heto at kausap niya ang walang hiyang asawa niya. Sinasabing miss siya. Anong kailangan mo? Pwede ba kitang puntahan dyan bukas o kung gusto mo lumabas tayo? Napangiwi siya sa narinig. Gusto niya itong sumbatan pero tiniis niyang sarili. Sige, bukas, magkita tayo. Napahinga siya ng malalim matapos ang kanilang pag-uusap. Lalo siyang hindi na halos nakatulog. Kinabukasan nagising na lang siya sa boses ng kung sino man. Iminulat niya ang mata at nasilayan niya ang mukha ng kaibigan. Ang aga mo naman, Yoli. Anong maaga? 9:00 na kaya, bumangon ka na riyan. Nandiyan na sa labas si Simon. Nagtataka siyang bumangon. Ang aga naman niya. Bakit kaya? Sofia Perez, nagiging makakalimutin ka na rin? Hindi ba't may usapan kayo na isasama ka niya sa restaurant? Singhal nito na nakapamewang pa sa harap niya. Bahagyang nangunot ang noo niya at pilit na inaalala. Hala, oo nga pala. Mabilis siyang bumangon at nagtungo sa banyo. Wala pang 30 minuto ay lumabas na rin siyang tumutulo pa ang tubig galing sa kanyang basang buhok. Nakalimutan ko may lakad nga pala kami ngayon. Naiiling na sinundan ni Yoli ang kaibigan. Naabutan nila na matyagang naghihintay si Simon sa sala. Agad itong tumayo na makita siya. I'm sorry. Hinalit ako ng gising Kanina ka pa? Tanong niya habang lumalapit. Bago pa siya tuluyang makalapit sa binata ay may umeksena. Nakangiti pa ito nang pumasok na nagpanganga sa kanya. Hi Han! Bati ni Rico na tuloy-tuloy lang sa paglapit at akmang yayakapin siya. Agad na naggubli sa likuran ni Simon si Pia. Nawari ba'y natatakot? Anong ginagawa ng hayop na lalaking yan dito? Bahay ko rin ito, Yoli. Kaya may karapatan akong pumunta rito at isa pa. Asawa ko si Pia. Asawa na iniwan mo? Mariing putol ni Yoli at humakbang pa ito palapit kay Rico. Iniwan mong daig pa ang isang basahan at bakit nga pala ngayon naririto ka? Nakokonsensya ka ba sa ginawa mo sa kaibigan ko? Hinawakan ito ni Simon. Hayaan mo na natin silang makapag-usap, Yoli. Hinila nito ang braso ng dalaga. Teka sandali! Tawag ni Pia.
Huwag muna kayong lumabas. Kung mag-uusap kami, gusto ko'y kaharap kayo. Tumitig siya ng diretso sa dating asawa. Maupo ka. Alok niya rito. Bakit kailangan pang kaharap sila? Paano tayo magkakaunawaan yan? Tanong nito na unti-unting lumalapit kay Pia. Bakit? Napangisi siya. Ikaw ang tatanungin ko, Rico. Bakit sa kabila ng pag-iiwan mo sa akin, naririto ka sa harapan ko? Sumeryoso ang mukha nito'y ginagap ang palad niya ngunit maagap niyang ipiniksi iyon. Gusto ko magpaliwanag sa iyo, Han. Hindi ko kagustuhan ang iwan ka. Utos iyon ni Mama kasi ayaw niya na pasanin ko ang pagpapagamot. Isang malakas na sampal ang nagpatigil dito mula kay Pia. Lumalaki pa ang butas ng ilong niya dala ng matinding galit. Bullshit ka, Rico. Hindi sapat na dahilan iyan para iwan mo ko noon. Noon na kailangan ko ng karamay. Noon na presensya at pagmamahal mo lang ay sapat na sa akin. Iniwan mo kong lugmok sa pagdurusa, Rico. Tapos ngayon, heto ka, bumabalik na para bang walang nangyari. Aboy, mahiya ka naman sa balat mong singkapal ng alikabok. Nanlilisik ang mata niya sa galit dito kahit nanginginig na ang boses niya. Si Simon at Yoli na may mataman lang na nakikinig sa usapan nila. Ang dalaga ay kumikibot-kibot pa ang bibig at namumuti ang mata habang nagsasalita si Rico. I'm sorry, Han. Patawarin mo ko. God knows walang araw, walang gabi ang lumilipas na hindi kita naiisip. Gustong-gusto kitang puntahan at damayan pero wala akong magawa. Talaga? Wala kang magawa? Mapakla siyang napangisi. Wait a minute. May naalala pa ako. Remember ng araw na pumunta ako sa bahay niyo? Yung babae na kasama mo. Si Grace, kaibigan ko lang yun, Han. Nagpasama lang sa akin iyon ang araw na iyon kahit tanungin mo pa siya. Napahinga siya ng malalim upang payapain ang galit sa dibdib at naalala niya ang mga binitawang salita nito ng araw na magkita sila. Tapos ka na ba? Nakapag-usap na tayo so pwede ba umalis ka na? May lakad pa kami at masyado ka nang nakakaistorbo. Han, back off, Rico! Awat ni Yoli na hinigit pa ang damit nito. Tapos na kayo ni Pia simula nung iniwan mo siya. Bakit ka ba nangingialam? Kaibigan ka lang niya. Asawa ako. Asik nito. Siya ang tumutulong sa akin ngayon, Rico. Kaya wala kang karapatan na pagtaasan siya ng boses at hinding-hindi ko sisirain ang tiwalang ibinigay nila sa akin. Hinding-hindi na ako makikipagbalikan sa'yo. At hinding-hindi ko sila ipagpapalit sa'yo. Umuwi ka na. Doon ka na lamang sa ina mo. Total, siya lang naman ang sinusunod at pinapakinggan mo. At siya nga pala, hindi mo ko tunay na asawa. Remember? Hindi tayo kasal, kaya wala ka ng karapatan sa akin. Sinuri siya ng tingin nito at ganon din si Yoli at Simon hanggang sa tumalikod at laglag ang balikat na lumabas ng bahay. Pagkaalis nito'y agad na lumapit ang dalawa sa kanya. Si Simon ay agad siyang niyakap at masuyong hinaplos ang likuran. Okay ka lang ba? Tanong ni Yoli. Humiwalay siya kay Simon at tumango. Oo naman, napangiti si Yoli. Ang tapang mo ha? Biruin mong nasabi mong lahat ng iyan kay Rico? Galit na galit ako eh. Kulang pa nga yun. Sinagad ko na pala dapat. Nagtawanan silang magkaibigan. Maya't maya pa ay humahangos na dumating si Darlene. Ano nangyari? Nakasalubong ko si Rico. Busangot na busangot ang mukha. Sayang, Darlene. Nakita mo sana kung paano siya sigawan ni Pia. Tumaas ang kilay nito na animoy hindi makapaniwala. Ikinuwento ni Yoli ang nangyari na nagpatili kay Darlene. Masayang masaya ang dalawang dalaga para kay Pia. Ibinalita na rin ng bagong dating ang nakalap na magandang balita. Good news, Pia. May nakalap na kong pondo para sa kemo mo. Iyon ay kung papayag ka na. Natigilan si Pia at manakay na pasulip sa katabing si Simon. Magpapakemo na ako, nangingiting sagot niya. Sumilay sa labi ni Simon ang matamis na ngiti. Niyakap nito si Pia.
Yumakap na rin ang dalawang dalaga. Wala na silang sinayang na oras. Nagpunta sila sa doktor na sumusuri sa kanya. 2 taon na ang lumipas. Nakasurvive si Pia sa cancer at ngayon masayang nananahan sa piling ni Simon. Iniwan na niya ang dating bahay. Wala na rin siyang balita tungkol kay Rico at aaminin niyang may magandang naidulot ang pag-iwan ng dating asawa sa kanya. Ngayon natagpuan na niya ang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. Ang lalaking nakatitiyak siyang hindi siya iiwan kahit nasa bingit siya ng kamatayan. Napangiti siya habang tangan ang pregnancy test. Magdadalawang buwan na siyang hindi dinaratnan at ayon sa dalawa niyang matalik ni kaibigan ay buntis siya. Kaya't pagising kinaumagahan ay nag-pregnancy test siya. Totoo nga! Tiyak na matutuwa si Simon nito lalo na't ngayong araw na ito ang aming unang anniversary. Nag-ayos siya ng sarili. Balak niyang puntahan ito sa restaurant. Hindi nagtagal ay lula na siya ng taxi. Halos paliparin na niya sa isipan ang sinasakyan. Marating lang kaagad ang restaurant. Hindi na siya makapaghintay na malaman ni Simon ang napakagandang balita. Ilang agwat na lang ang layo niya ay may naraanan siya na labis niyang pinagtaka. Rico? Anong ginagawa niya rito? Tanong niya sa sarili. Habol tingin niya ito. Ma'am, nandito na po tayo. Katagang napapitlag sa kanya. Sige ho, Manong. Matapos maibigay ang bayad ay lumabas na siya ng sasakyan at bago pumasok ay tiningnan pa niya ang daang tinahak ng dating asawa. Maya't maya pa ay nagkibit balikat na lang siya at dagling pumasok sa loob. Napanganga siya sa nakitang itsura ng loob. Sweetheart? Kapwa sila nagulat sa isa't isa. Hindi pa siya makapagsalita. Nilapitan na rin siya ni Simon. Anong ginagawa mo rito? May sasabihin sana ako sa iyo. Lumapit si Yoli at Darlene na hawak pa ang mga ritaso ng pag-decorate. Nabulilyaso na. Napakamot sa ulo si Simon. Oo nga. Total, nandito ka na rin at nakita mo na ang aming sorpresa. Happy anniversary, sweetheart. Napangiti siya at yumakap dito. Napasulyap siya sa mga letrang nakasabit sa wall ng kainan. Hindi pa man buo ay alam na alam niya ang ibig ipahiwatig niyon. Kumala si Simon sa kanya at mabilis na lumuhod. Will you marry me, Miss Sofia Perez? May kung anong dinukot ito sa bulsa ngunit napakunot ang noo nang hindi nito makapaang nais. Hanip! Naiwan ko pang singsing. Natampal nito ang sariling noo. Hindi napigil ni Pia ang tumawa ng malakas. Hinawakan nito ang kamay at itinaas. Okay lang iyon, sweetheart. Yumakap siya rito. Ako rin, may sorpresa ako sa iyo. Mula sa loob ng bag na nasa balikat ay kinapan niya ang pregnancy test at ipinakita iyon kay Simon. Napanganga ito nang makahuma ay siniil siya ng halik. Walang pagsidla ng kaligayahan ni Pia at wala na siyang mahihiling pa sa may kapal. Sa kabila ng hirap na pinagdaanan niya ay may isa pa palang bagong umaga ang naghihintay sa kanya. Baka mamahalit, aalagaan niya ang magiging kabiyak niya at ang magiging supling nila hanggang sa huling hininga ng kanyang buhay.